Eto, Sharon Marcoleta. Sharon Cuneta. Si Ate Shawi, no? Hindi, eto ako, kampi ako ngayon kay Ate Shawi. No? Kasi totoo naman, putya magbintangan yung asawa mo, no? No? Sharon Cuneta, pumutok ang galit sa issue ng maleta sa Marawi. Meron akong papanood sa inyong video after nung natin. I-discuss lang natin ng konti para medyo mas yung gusto, yung opinion ko about this, no? So, si Sharon Cuneta, pumutok yung galit sa issue ng maleta sa Marawi. No? Nagwala sa akusasyon. Bakit siya sobrang galit? Meron ba siyang karapatan na magalit? Alam niyo, no? Sharon Cuneta wasn't simply denying an allegation. Parang she's also questioning the logic at credibility of the accusation itself. Kasi alam niyo, no? Dapat sumabay tayo sa agos Tumatalino na yung mga tao ngayon. Pwera lang yung mga DDS, utak-luga pa rin yan for life. Pero dapat sumabay na tayo. Dapat mas maging politically matured tayo. And then, pati, lalo na pagdating sa botohan. Di ba, Ma'am Jo? Hey, Ma'am Jo! Shout out, Ma'am Jo. Ting Ortega. Hello, BB, watching from Dubai. Totoo ba, Ma'am Ting? Taga Dubai ka ba? Ano mo yung kumanta ng Ari Ting? Ari Ting. Hindi, joke lang. Shout out, Ma'am Ortega, Ma'am Ting Ortega. Shout out naman po sa inyo. Ayan, no? When a public figures react, no, this intensely, hindi na lang tungkol sa allegation ng usapan. It also becomes about why the response is so strong. And as the issue heats up, credibility, reputation, at public trust becomes the center, diba, of the discussion. Kasi yun naman talaga dapat Logic, reputation, credibility, yan yung mga importanteng sangkap pagdating sa diskurso. Kaya mga birador, the first thing that struck me wasn't the accusation itself but the level of emotion sa naging statement ni Sharon Cuneta. What caught my attention was how emotional at personal, no, yung the reaction appeared to be. Medyo gigil din talaga si Ate Shawi. When you read her post, hindi ito tunog like a carefully crafted political statement or scripted press release. Hindi ganun It sounds more personal. It sounds more emotional. At talagang offended by the allegation being thrown dun sa kanyang asawa. But look at this carefully. One of Sharon's strongest points is her question. Diba? Why would such an alleged operation happen in Marawi when she personally went there to thank the supporters? Tapos mapagbibintangan pa siya? More puzzling than a businessman allegedly committing a violation, no, in front of the very people who could later testify against him. Parang ganun yung datingan. Kinupitan mo, yung kinukupitan mo nasa harap mo. Ako, if you ask me, Sharon's reaction suggests that for her, the accusation is not only wrong, parang absurd. Di ba? And unbelievable as well. Pucha, yan yung preba nyo, yung picture na yan. Pucha, mamaya baka picture ng tumatae, gawin nyo na rin ebidensya. Pucha, ayan may maleta habang tumatae. Kaya mga biredor this is where the discussion becomes more interesting. Because Sharon Cuneta isn't just an ordinary celebrity. She carries decades of public exposure, reputation, and of course, visibility in the eyes of the public. Diba? When she reaches the point of directly calling her accusers liars, malinaw that she is taking the issue very seriously. Diba? Kaya nga, sasampahan kayo ng kaso ni Kiko Pangilinan, dali kayo. Diba? In politics and public life, accusations spread quickly. Pero kasabay nito is the battle for credibility. And this is where yung real issue comes out Di ba?
Parang yung courtroom scenario where both camps are talking. Yeah. But the public is still waiting for actual proof before making a final judgment. Lapag kasi kayo ng ebidensya. Putya, biruin nyo, no? Ang yan. Lahat ng pinagbintangan nyo, okay. Ayop eh. From kay Blue Ribbon, si Erwin naging chairman, putya, oy, may maleta. Nung hindi pa siya chairman sa Blue Ribbon, walang maleta. Nung naging Blue Ribbon, nagkaroon ng maleta. Si Kiko Pangilinan, wala siyang maleta. Nung naging Blue Ribbon, nagkaroon ng maleta. Patay. Nung si Loren Legarda, walang maleta. Tapos may maleta nung kakampi siya kay Soto. Nung parang kumampi kay Alan Cayetano, wala na yung maleta. Pero tenga pa, tentative. Kasi nandun daw sa labas naiwan lang. Pagka bumaligtad si Loren Legarda, yung naiwan daw sa harap ng gate na dalawang maleta, posibleng unti-unting lumakad yun papasok ng sarili lang nila. Madadali ka. Tito lang din naman ni Sharon si Senator Tito Soto. O nga, dahil kay kay Ate Helen. Grabe yung mga 18 bellboys. 18 bellboys. Yun nga rin no? 'Di ba bellboys talaga yung datingan nila eh. Di na kinalabutan sa mga pinagsasabi nila. Dapat makulong. Kaya nga yung orchestrated talaga yan. No? Orchestrated talaga yan. Yun yung maganda Kasi Ate Shawi keeps returning to one point. Para sa kanya, the allegation lacks credibility. No? Whether the public agrees or not, iyon yung central argument she is presenting. 'Di ba? Kayo ba? Ako naniniwala ako hindi na nga kailangan magsalita ni Ate Shawi para maniwala ako sa kanya. No, hindi niya kailangan i-further explain. Kasi tayo dito, lagi tayo nanghihingi ng ebidensya. And yun na rin yung hinihingi natin sa maraming bintang na ginawa ng mga hayop na yan. 'Di ba? The bigger issue here is not only Sharon Cuneta herself. The larger question is how accusations and yung emotions. Accusation, emotions, denial, at yung public trust collide in the middle of political conflict. And that's not the end of it, guys. When emotions become this intense on both sides, natural lang that the public focus is more dun sa ebidensya, sa timeline, sa witness at verification. At sabi nga ng isa kong kilalang napakagaling na kabayong attorney. May kabayo sound tayo, wala When the emotions are high, when the emotions are high, baka passionate lang yung nagsasalita. Binago niya na. No? Binago niya na. So, parang alam niyo yung bank dispute, 'di ba? Where both sides are making claims but everyone is still waiting for the transaction records, bago mapatunayan kung sino talaga yung may tamang claim. Kaya maingat ako sa paggawa ng final conclusion 'Di ba? A strong denial is not automatically proof of innocence. But an accusation alone is not automatic proof of guilt either. 'Di ba? That is why the discussion eventually returns to credibility at saka sa ebidensya. Hindi kasi talaga pwedeng ganun. Puro ka na lang bintang, hayop ka. Masarap mong kaltukan sa mukha. Kaya sa akin, the most important takeaway is not how angry Sharon Cuneta becomes, si Ate Shawi. Nagalit, nabuisit. Kasi normal lang yan. Talagang dumarating yung time na medyo nabubuisit ka. The more important question is whether both sides can present verifiable facts to support their claims. When accusations and denial are measured
Using evidence instead of emotions alone, public trust becomes stronger. Mas lumalakas yung tiwala. Mas tumataas yung level of trust. At doon natin makikita how the public will ultimately judge this controversy. Which unfortunately lang no, doon sa mga taong nadadamay or yung taong natuturo ng mga maruruming daliri na mga walang yang to eh. 'Di ba? Ma'am Monet si Reza for shoutout. Ma'am Aurelia Adenya, did I greet you already? Shoutout po sa inyo. Kawawa din no. Buisit na buisit ako kasi talagang wineponize nila, no? Wineponize nila itong 18 Marines. Biro nyo, may lalabas pa raw na 558. 558 pang Marines. Ang dami. Ha? Ang daming mga siraulo palang Marines. Grabe, nakakahiya na yung mga Marines. Kung ako Marines, tapos active pa akong Marines, gagawa na ako ng 1 kilos. No, para kaya lang eh. Yan ang problema sa mga Marines eh, no? O wag kayong masasaktan mga Marines ha. Kasi anong gagawin natin? Hinahayaan nyo lang kalad ka rin yung pangalan nyo? Hinahayaan nyo lang kalad ka rin yung division nyo? Hinahayaan nyo lang kalad ka rin yung pagiging Marines nyo? Wala kayong ginagawa? Tandaan nyo para yung mga demonyo maging matagumpay. Wag lang kikilos yung mga mababait. Walang gagawin lang yung mababait. Yung kasamaan magtatagumpay. Sana gets nyo yun. Putya, ilang Marines na yung lumabas para patunayan na mga betlog kayong lahat. Pero wala, nga lang kayo. Ayaw namin magsalita. Kasi bakit? Baka tropa nyo rin kasi yan eh. Nadali na kayo ni Banat Boy, ayop kayo. Ayan kasi. Easy lang kasi kayo. Ba't kontrahin nyo naman? I-depensa nyo naman. Tawagan ko nga tito kong Marines. Sana hindi siya nanonood.